So, yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. For today's video, no, i-share ko sa inyo kung saan ko ilalagay yung MOCC horn. MOCC horn yung napili ko kasi bukod sa maganda, malakas, pasok siya sa LTO, no? Wala siyang problema in case mag-rehistro ka ng motor, pasok siya, no? Proven and tested na yung MOCC. So, ito yung ilalagay ko sa motor ni Tito Ben. I-share ko sa inyo kung paano ko ilalagay. I-wiring lang natin yung kanyang relay. Ayan, so very basic lang naman din to. Yung kanyang 85 at 86, ito yung trigger. And then yung number 30 sa relay niya is diretso sa positive ng baterya. Yung 87 naman niya is diretso sa mga busina. So kahit alin man dun sa busina ng MOCC, pwede. Then yung isa namang wiring is diretso sa ground ng baterya. So yon mga ka-positive, no? Habang hinihinang ni JM yung relay, ayan. So ito yung trigger, yung 85 at 86, no? Dito ikakabit. Ayan, so i-share ko sa inyo kung saan ko ilalagay yung MOCC horn, no, na hindi makaka-istorbo sa kung saan. Ayan, kung mapapansin nyo, dito nakalagay yung dati niyang stock horn. Pinag-grinder ko lang kay Kuya May kasi nakaharang siya. Hindi pala nakaharang, tumatama. Yun pala yung tamang term. Tumatama siya sa mismong MOCC, no. Ayan, so dito ko lang siya iipit sa kanyang bracket, no. Kita nyo ba? Ayan. So, dito ko naisipan ikabit kasi dito yung pinaka alam ko at safest bracket, no? So, hindi mo na kailangan mag-welding o mag-isip kung saan yung pinakamagandang posisyon nung. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos dito yung isa sa kabila. So, ito na, hinihinang na yung mga wire para at least may kabit na sa relay, no? At may rekta na sa baterya. Yan. So, sobrang basic lang nung wiring nito. Pwede kayong tumingin sa internet. Kaya hindi ko na masyadong i-elaborate. So, yun mga ka-positive, no? After ng ilang minuto, dahil yun nga, very basic lang naman tong wiring ng MOCC horn. So, hindi na kayo maliligaw. Ayan, na-testing na namin. So, hihigpitan ko na lang yung mga tornilyo nito at okay na. Nalagay ko na yung cover. Ipupwesto ko na tong relay dito. So, ito, final step at final check. Yung 30 sa relay is nandito. Rekta siya sa battery. Then, ito namang nakikita nyo yung isang wire na to. Ito yung pinagapang namin ni JM. Galing to sa busina, no? Kahit alin man dun, walang problema. Papagapangin mo siya sa negative. So, dito mo naman siya ilalagay. So, puputulin ko lang to para ma-tap na dito sa kanyang battery. So yun na nga mga ka-positive, no. Dito ako pumuesto sa labas. May natutulog na kasi. Kita nyo naman, gabi na yung aking project, no. At yun, sound check na lang tayo para matapos na, no. So nakita nyo naman, very basic lang naman yung paglalagay ng MOCC horn na busina with relay, no. So mas maganda yung ginawa namin ngayon ni JM na rekta sa baterya yung relay at yung busina para at least mas malakas kagaya nito. Diba? So, yun lang muna. At yun. At kagandahan yan, ayan. So, hindi siya nakakaabala sa harapan na pairings, no? So, buo yung tunog niya. Wala siyang delay. Maganda. Wala siyang na-apekto na any wiring. So, yun muna sa ngayon mga ka-positive, no? Sana nakatulong to. Especially sa mga naka-Honda Wave, XRM, or mga CX, Alpha, yan. Please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button. God bless, stay safe, peace out.